maaring mataas ang kanilang blood sugar. And of course, I mentioned to you, early screening. Itong mga komplikasyon ng diabetes. Ang problema natin ay sugar. Nasaan ang sugar? Nasa blood vessel, nasa dugo. Ang tanong natin, ano bang parte ng katawan na hindi dinadaluyan ng dugo? Wala. So in other words, mula ulo hanggang paa, maaapektuhan ng diabetes. At makikita po natin doon, pag dito sa ulo, high risk ng stroke, pag sa heart, atake sa puso, pagdating sa mata, lumalabong mata hanggang mabulag, pagdating dito sa kidney, yan yung tinatawag na chronic kidney disease, at pagdating po sa paa, pwedeng napuputulan ng paa. These are the major complications. Bakit yun ang ating pinag-usapan? Because these complications carry a very high financial burden to the patient and to the family and to the government. See? May diabetes ko, sugar lang ang problema, pero inatake ako sa puso, malaking gastos. May diabetes ako, nabulag ako, problema ko na yun. May diabetes ako, hindi ko na-control, nasira ang kidney ko, then I have to undergo dialysis. See, it's not a burden only to the patient, but it's a burden to the family community. So one of the things that's very important is our kidney. And there are ways how to detect early or potential damage to the kidney. Madali lang yan, sa ihi lang yan, tsaka sa dugo. It's a very, very simple test. Yung tinatawag natin na UACR or yung tinatawag natin na yung how much protein ang tumatapon sa ating kidney. Kasi when we talk about kidney prevention, we have to screen. Ano ba yung tinitingnan natin? Ano ang binabantayan natin? Two important things. Function ng kidney. Diba ang kidney, alam natin, nag-filter ng dugo niya. Tama pa ba ang kanyang function? We can test that through blood lang. That's an ordinary creatinine. Okay? In all labs, meron yan. Second, more of the structural. Yung nag-filter nga yung kidney, naglilinis yung kidney, baka naman may tumatagas na protina. Nakuha natin yan dun sa test ng ordinary urinalysis. Makikita na natin kung meron tayong protein spillage. So there is no reason that we cannot do these things because these tests are readily available. So, just to let you know, 58% of type 2 diabetes will develop chronic kidney disease. Pag sinabing chronic kidney disease, yung kanilang overall function, bumababa na. Yung kanilang protein spillage, dumadami na. 50% of these patients with type 2 will also develop heart failure. Bakit ko sinama ang heart? Pag may nangyari sa puso, maaapektuhan ang kidney. Pag pumalya ang puso, hindi magpapump na magandang blood, apektado ang kidney. Pag may problema din ang kidney, maaapektuhan din yung heart. So it's a bi-direction. It's interconnected. So importante din po malaman natin yung kalagayan ng puso ng ating pasyenteng may diabetes. So the burden of CKD. Look, isang Pilipino kada oras ay magkakaroon ng chronic kidney disease. Okay? Ibig sabihin, lumalala ang kanilang overall kidney function. And 7 million Filipinos ay may CKD as of 2021 na. But this CKD, meron pa tayong magawa. Kasi CKD, chronic kidney disease. Anong role natin? Prevent natin yung kanilang progression na maging end-stage renal disease. Yung po yung nagdadialysis na yung pasyente. See? So there are different stages of kidney damage and I'll try to show to you. So look, bakit nagkakaroon ng problema sa kidney? More than 50% dahil sa diabetes. 22% dahil sa high blood, and the rest are other kidney diseases like your glomerulonephritis. But this is a big burden. You would see the data, it's the sugar pala ang dahilan. More than 50% kung bakit ang pasyente
ay nagkakaroon ng chronic kidney disease and the end, nagdadialysis na po sila. So sinabi ko po, anong trabaho ng kidney? Marami po ha. Nagtatanggal ng lason sa dugo, kaya nga siya nag-filter. Ililinis na yung dugo natin. Napapanatili balanse ang tubig because nag-filter tayo. Pag uminom tayo ng maraming tubig, dapat iihi tayo. Kasi dapat i-maintain natin yung balance ng fluids sa katawan. Merong role ang kidney para ma-maintain ang blood pressure. May role ang kidney natin para manatiling ating dugo, yung hemoglobin, hematocrit. Kasi pag nag-fail na yung kidney, yung pasyente natin nagkakaroon ng anemia, bumabagsak ang kanilang hemoglobin. At of course, may role ang kidney para ma-maintain ang electrolytes, sodium, potassium, calcium. So maraming role ang kidney. So for always, we need to protect the kidney because it has a very important function in our body. So paano natin malalaman na may kidney damage ng pasyente? Ordinarily, pag-ihi, ayan, may protein na. Ordinary urinalysis lang to ha. Di ba nagsabit ka, ordinary urinalysis, meron doon protein, trace, +1. Oy, teka lang, bakit na ako nagtatapon ng protina sa ihi? Hindi dapat yan. Dapat yan negative or 0. May dugo sa ihi. It doesn't have to be yung ihi mo kulay pula. Meron po tayong tinatawag ng microscopic hematuria. Pag sabit mo ng ihi, nakikita sa microscope, marami na pong red blood cell. Di ba? Next, abnormal ultrasound yung kidney, hindi na siya normal size, lumiliit na. May kidney stones, abnormal na yung mga electrolytes. Di ba sinabi ko sa inyo po? Kidney also functions in maintaining balance of your electrolytes, sodium, potassium ka. Pag abnormal na yun, naku, baka may problema na ang kidney. At of course, yung may history na ng transplantation. Paano malalaman na may chronic kidney disease? I told you, creatinine, very important. Creatinine is a marker. Baliktad siya. Pag tumataas ang creatinine, bumababa ang function ng kidney. The higher the creatinine, the worse your kidney status already. We check the blood sugar para malaman natin kung controlled ang diabetes. Urinalysis, ito po yung sinasabi kong urine albumin creatinine ratio. Ito po yung test para malaman kung may protein spillage na tayo at the early onset. Kahit konting protein spillage na di-detect na po para at least updated na po tayo kung anong gagawin natin. Ito po yung sinasabi kong stages ng kidney status. Yung stage 5, less than 15% na lang po ang function ng kidney. Baka ang pasyente natin po ay less than 200 or 300 ml na lang po ang ihi. By that time, pag nandun na tayo sa kidney failure, doon na po tayo nagre-recommend na baka kinakailangan ng pasyente mag-dialysis. So, bago tayo umabot sa stage 5, there are still ways how we can prevent and delay the progression doon sa pinakahuli. Yun ang ayaw natin. So ano bang ating risk factors para masira ang kidney bukod sa sugar? Dapat control natin ang blood pressure. Dapat control natin ang cholesterol, uric acid. Dapat healthy ang diet. Wala tayong excess weight. Hindi na dapat nagsisigarilyo ang pasyente. Tanggalin na natin yan. But of course, ito po meron tayong tinatawag na non-modifiable factor. Age. Yan ay hindi na natin magagalaw talaga. Kasi habang tumatanda tayo, naturally ang ating kidney function bumababa ng konti. So your kidney status, ma'am, if you are 6 years old and if compare it when you were 30 years old, magkaiba na po yan. Siyempre kasi humihina na po yan. Padahan-dahan. So yung slope ng paghina ng kidney by age, madidili naman natin yan eh. Na dapat gradual ang pag-deteriorate ng kidney. Eh pag may sugar, hindi controlled, high blood pressure, ang pagsak ng kidney function, ganun, very steep. Dapat gradual lang. Simulate the natural progression of your kidney function as you age. So, ang problema sa chronic kidney disease, walang nararamdaman ng pasyente. Ang problema din natin, pupunta ang pasyente, pag meron na siya lang, nararamdaman o may simptomas sila. But among patients with chronic kidney disease, wala man yung simptomas eh. Kaya nga dapat early prevention,
That's why we need early screening. Alam naman natin, may diabetes, alam natin may high blood. Check ko nga ang kidney status mo. Unahan na natin. Kesa dumating pa itong mga nararamdaman ng pasyente. Pag nasa end-stage renal disease, eto na po. Hinihingal, wala nang ganang kumain, mamanas na po yung paa nila, nagsusuka-suka, konti na lang ang ihi, hindi makatulog, kinakapos ang paghinga, kasi po mataas na yung kanilang creatinine. So yung normal function ng kidney nawawala na, natitira na lang yung mga lason sa katawan, marami na pong sintomas ang nararamdaman ang pasyente. Pag yan po ay dumating na, nahuli na tayo. Ibig sabihin, nandun na siya sa stage 5, nasa end-stage renal disease na po ang pasyente. Ito po lang yung heat map na sinasabi namin, no? Dalawa po yan. Ito po yung creatinine, isa po yung protein spillage. Ito po yung ginagamit para sa mga doktor para nalalaman namin kung anong stage na po ang pasyente. Di ba sinabi ko sa'yo, dalawa po ang importante, creatinine at yung protein spillage sa ihi. Yung dalawa na yan, ginagamit namin para ma-predict namin ano na ang risk ng pasyente. Moderate, high, or very high risk. Pag nasa pula yung pasyente, very high risk na yan para pumunta sa end-stage renal disease. That's what we're trying to avoid. Okay. 8 golden rules para maiwasan ang chronic kidney disease. Para tayo magkaroon ng malusog na kidney. Control blood pressure. Target 130/80. Control blood sugar. Eat a healthy balanced diet. Exercise regularly. Adequate water. Stop smoking. Don't take drugs or medicines that can harm the kidney, and of course, have a regular check-up. Don't go to your doctor dahil may nararamdaman ako. Pag sinabi ng doktor, punta kayo in 3 months, meron niyang gustong makita sa inyo. Kaya kayo pinababalik, or punta kayo after 3 months, pagawa niyo po ito. Because you are being monitored. Not because may sakit kayo o may nararamdaman kayo. Pag sinabi bumalik kayo in 2 to 3 months, may gusto kong makita sa inyo. Because there are things that I need to correct and prevent for you having these complications related to diabetes. Okay? So, hindi lahat ng may CKD ay tumutungo sa dialysis. Yan ang gusto nating mangyari. Kung nandito ka sa stage na to, ma-maintain ka dyan sa stage na huwag ka nang lumala. Kung makakapag-improve pa tayo, better. Kung nasa stage 3 ka, pwede natin paakatin yan. Kung nasa stage 4 ka, paakatin natin, balik natin sa stage 3, 3A or 3B. Sana po huwag kayong umabot sa stage 5. And I think that is the things that we have to learn. And even if you would consider that World Diabetes Day, we are celebrating diabetes at the workplace. And if you have in your workplace patients, employees with diabetes, then it's about time that the management, the employees must be considering that you have to make sure that this diabetic patient in the workplace having a good environment for sugar control and prevention of their complications. Thank you.